Samantalang nagbigay ng detalye ang Office of the Ombudsman kaugnay sa kasong isasampa laban sa St. Timothy Construction ng mga Diskaya at ilang opisyal ng DPWH Davao Occidental. May update din ng Ombudsman sa mga rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure na masampahan ng kaso. Yan ang ulat ni Rod Lagusa. Nagay ng mga kasong malversation of public funds through falsification of documents at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang Office of the Ombudsman. Laban kay Sara Diskaya, isa pang opisyal ng St. Timothy Construction Corporation at 8 opisyal ng DPWH, Davao Occidental District Engineering Office. Kaugnay ito ng umano'y Ghost Flood Control Project na nagkakalaga ng 96.5 million pesos sa barangay Kulaman, Jose Abad Santos, Davao Occidental na taong 2022 na i-award. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, inirekomenda ng Office of the Ombudsman na walang piyansa para sa kasong malversation. Anya, base sa complaint, ang mga ito umano'y nagsabwatan para lumabas ang pondo para sa naturang proyekto. Bukod kay Diskaya, kasama sa respondent si Maria Roma Angeline Remando ng St. Timothy Construction Corporation, habang kabilang naman sa 8 opisyal ng DPWH, Davao Occidental District Engineering Office, sina District Engineer Rodrigo Larete, Assistant District Engineer Michael Awa, at 6 pang iba pa na section chiefs, project engineers at inspectors. Hihingi naman ng whole departure order ang Office of the Ombudsman pagdating sa mga ito. Dagdag pa dito, ang mga opisyal ng DPWH na responded sa kaso ay pinatawan na rin ng preventive suspension sa loob ng 6 na buwan, kasunod na rin ng grave misconduct at serious dishonesty. Anya, base sa isinagawang inspeksyon at mga witness, ay walang aktwal na konstruksyon na naganap sa lugar. Respondents certified that the project was completed. They are found to have falsified accomplishment reports, issued fraudulent billing documents, and endorsed disbursement vouchers that triggered the release of the entire project cost. Anya, ito'y nakumpirma sa isinagawang on-ground inspection ng PNP Criminal Investigation and Detection Group. Napag-alaman na nagsimula lamang ang konstruksyon dito matapos na lumabas ang issue ng flood control projects. Paliwanag ni Clavano, kaya nagain sa Regional Trial Court sa Digos City ang Office of the Ombudsman dahil nasa salary grade 25 ang pinakamataas na akusado dito. At ito ang nakakasakop sa lugar kung saan humahawak ng public office ang respondents. Now, it is still possible that there are proponents in this case that have yet to be uncovered. But as of right now, and given the counter affidavits of the respondents, wala pa po tayo nakikita. So we went ahead and filed the case, but that does not stop us from collecting more evidence that will show that there are proponents or higher officials involved in this case. Samantala, may 3 kaso, bid rigging at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang inendorso ng Department of Justice sa Office of the Ombudsman kahapon. Nauna nang sumailalim sa preliminary investigation ng kagawaran na siya namang muling ide-deputize sa DOJ para sa patuloy na investigasyon. Pagdating naman sa inihain ng referral ng Independent Commission for Infrastructure nitong Martes, kung saan pinakakasuhan sina dating Senador Bong Revilla Jr. at iba pang individual, at dagdag na investigasyon para sa case build-up kanila Senator Chis Escudero, Senator Mark Villar at dating mga senador na sina Nancy Binay at Grace Poe. Ayon kay Clavano, dadaan pa ito sa karagdagang fact-finding. Even if the case has been recommended for filing, it will still undergo an independent evaluation here in the Office of the Ombudsman to really see whether or not the cases are ready for preliminary investigation. Habang magkakaroon ng fact-finding body naman ang Office of the Ombudsman patungkol sa nagbitiw na si DOJ Undersecretary Jojo Cadiz na nadawit sa issue ng flood control project. Hinihintay naman ng Office of the Ombudsman ang desisyon ng Sandigan Bayan pagdating sa pagkansela ng passport ni dating Ako Bicol Representative Saldico. Patuloy naman na pinaplansya ng Office of the Ombudsman ang guidelines pagdating sa pagkakaroon ng live streaming sa preliminary investigation ng ahensya. Nananawagan ng Office of the Ombudsman para sa mga karagdagang mga abogado, engineer at accountants na maging bahagi ng plantilya sa ahensya na maaaring magamit sa pag-imbestiga sa mga kasong ito. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.